Magandang araw po sa inyo Kuya Bari at sa lahat ng mga kasundo na nakikinig sa inyong programa. Isa po ako sa palaging nag-aabang ng inyong mga bagong uploads. Nakikinig ako sa inyong channel mula pa po noong 1 taon. Talagang magaganda po ang inyong kwento at kapupulutan pa ng mga aral. Samantala, ang naging dahilan po upang ako'y sumulat dahil nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan noong ako po ay 20 taong gulang pa lamang. Ako po ay tubong Camarines Norte. Kuya Bari, ngayon pa lang po, aaminin kong medyo hindi naging maganda ang aking pamumuhay. Hindi tulad ng ibang bata ay maaga kong namulat sa hirap ng buhay at sa responsibilidad na buhayin ang aking sarili. Lasinggero kasi ang aking ama at wala itong pakialam kung nakakain na ba ako. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang ilalamang alak sa kanyang sikmura. Araw-araw po nitong nilulunod ang sarili sa kanyang bisyo. Dati naman pong mabait at responsabling ama ang tatay ko, ngunit nagsimula siyang magkaganon nang minsang mahuli raw niya ang aking ina na may kasakasamang ibang lalaki. Pero hindi ako naniwala doon. Nakagisnang kong isa siyang mabuting ina at bigla na lamang nawala ng walang kaabog-abog. Alam kong gawa-gawa lamang niya ang kwentong ito upang matakluban ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Nilamon ng labis na kalungkutan si Tatay Raul kung kaya't naghanap ito ng makakaramay sa pamamagitan po ng pagpapakalunod sa alak. At sa tuwing naglalasing ito ay ako ang palagi niyang napapagbalingan at kanyang nabubugbog. Naaalala daw kasi niya ang ginawa ng aking ina na pang-iiwan at pagsama sa lalaki sa tuwing ako'y nakikita niya. Namuhay po ako ng sarili ko lang at walang gabay ng isang ama kahit nga kasama ko siya sa aming bahay. At sa tuwing nauungkat ang tungkol sa aking ina ay pinagbabantaan niya ako na huwag sasama kapag bumalik ito. Kalilimutan daw niyang may anak siya kapag nagkataon. Pero ang totoo po, maski magpakita ang nanay ko noon ay di naman po talaga ako sasama sa kanya. Dahil sa mga nangyaring iyon sa aming pamilya, naramdaman kong magtampo at magtanim ng sama ng loob sa aking ama. Pakiramdam ko kasi noon ay inabandona nila ako at wala silang pagmamahal sa akin. Wala naman akong kasalanan pero sa aking lahat ibinunton ang sisi. Ako ang nagdusa sa kasalanang hindi ko naman ginawa. Siguro iyon din po ang naging dahilan kung bakit lumaki ako na iba ang pag-uugali sa ibang bata. Dahil na rin sa pagiging irresponsabling ama niya, ay doon ako nagsimula manguha ng mga sangkap ng nganga at ibinebenta po ito sa mga matatandang mahilig na ngumuya nito. Ang mga sangkap na ito ay ang ikmo, apog, bunga at dahon ng tabako. Ngunit minsan kapag nakakasalubong ko si ama sa daan ay kinukuha pa rin nito ang mga nakuha kong sangkap dahil sabi nito, mabisa rin daw iyong gamot sa iba't ibang karamdaman. Kuya Bari, siya nga po pala, isang albularyo ang aking ama bago pa man siya naging sugapa sa alak. Ang nganga ay kadalasang ginagamit ng mga albularyong tulad niya bilang panggamot sa usog, pananakit ng tiyan at kung minsan pa nga ay pangontra ito sa kulam. Naging usap-usapan ng mga taong natutulungan nito na mas nagiging mahusay si tatay sa panggagamot kapag nasa ilalim ito ng espiritu ng alak. Dahil doon ay mas lalo pang dinarayo ang aking ama. Marami po ang nagpapagamot sa kanya ng mga may sakit. Yung iba ay galing pa nga sa karatig na lugar. Kaya magaling man o hindi si tatay ay alam ko pong paramihan sa kanila. Wala namang pagpipilian
kung hindi ang magtiyaga sa lasinggero kong ama. Noong mga panahong iyon kasi ay malayo ang pampublikong mga ospital, kaya mga albularyo lamang talaga ang nagiging takbuhan ng mga tao kapag ka nangangailangan ng atensyong pang-medikal. Si tatay lang ata ang nakilala ko noon na albularyong nagpapabayad sa kanyang mga nagiging pasyente at mga kliyente. Hindi nga lang pera, Kuya Bari, dahil ang gusto niyang ibayad sa kanya ay alak o kaya naman ay tuba. Lalong nalulung sa alak ang ama ko hanggang sa napabayaan na niya ako. Hindi na nga po ako nakapag-aral at maski pagkain ko ay nawalan na siya ng pakialam. Noong magdadalawampung taong gulang na ako, nakasanayan ko na ang ganoong gawain ng aking tatay. Nawalan na rin kasi ako ng pakialam. Dumating na nga yung punto na nasabi ko na lang sa sarili ko na kung hindi niya ako mahal, ganun na rin ako. Kung wala siyang pakialam sa akin, ay mas lalong wala akong pakialam sa kanya. Kuya Bari, madami ang nagsasabi sa akin na nagtataglay ako ng maamong mukha at mapupungay na mata. Ngunit sa kabila po ng mga naririnig kong magagandang papuri na ito, ay palaging may kaduktong. Gwapo, kaso sayang. Iniiwasan at kinatatakutan ako ng mga tao dahil ang buong akala nila ay nasisiraan ako ng bait. Bukod kasi sa di ako tulad ng iba na nakikisalamuha sa kapwa, palagi pa akong tulala. Hanggang sa pagtungtong ko ng ganoong edad ay nakalakhan ko, Kuya Bari, ang pangunguha ng mga sangkap ng ikmo at minsan ay pinapasok ko pa ang gubat. Hanggang sa isang araw, nalibang ako sa paghahanap ng mga sangkap na iyon at hindi ko na namalayang napalayo na pala ako at ako'y napadpad sa isang madilim at malayong bahagi ng kagubatan. Halos hindi na ito suotan ng sikat ng araw dahil sa matataba at malalapad na dahon ng mga matataas na puno. Mayroon ding malalaking balete sa lugar na iyon. Dahan-dahan akong lumapit doon dahil para akong naaakit sa taglay nitong hitsura. Wala kasing katulad nun sa aming baryo. Paglapit ko'y inikot ko ang puno. Natutuwa ako sa mga nakasabit na parang baging. At sa paglipat ko sa kabilang bahagi ay may nakita akong isang maliit na kubo na gawa sa mga dahon ng pinagpatong-patong na anahaw at iba pang mga simpleng natural na mga materyales tulad ng pinitpit na kawayan. Sa paligid po ng kubo ay may mga ligaw na damo at halamang malayang gumagapang sa dingding ng bahay na ito. Kakaiba ang hatid na kilabot nang isipin kong mayroon palang naninirahang tao sa ganoong klaseng kubo. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot pero mas nanaig po ang pagiging mausisa ko. Agad akong lumapit sa kubo. Pagkalapit ko, agad naman akong sinalubong ng isang mabaho at nakakasulasok na amoy ng kamatayan. Sumasama ang amoy ng tila nabubulok na karni sa hangin. Nang nakalapit na ako ng tuluyan ay hindi na ako nagtaka kung bakit mabaho ang lugar na iyon. Nakita kong maraming nakasampay na balat ng karni ng kung anumang hayop. Ito yung tinatapa o ibinibilad sa araw upang ito ay patuyuin. Bigla akong natigilan nang maalala ko ang mga kwento-kwento ng aking ama tungkol sa isang kinatatakutang mangkukulam na nagtatago daw sa isang liblib na lugar doon sa kagubatan. Pakiramdam ko, ito na yun. Nakaramdam tuloy ako ng kaba at takot. Bumilis ang tibok ng aking puso dahil alam na alam ko na ang sabi ni tatay, marami na iyong napatay gamit ang pangungulam. Marami daw itong nagiging suki na naghahangad ng hindi maganda sa kapwa.
dahil ang bawat pangungulam ay may katumbas na mahalagang bagay. Maaaring pagkain ito o kaya naman ay pera. Tatalikod na sana ako pero naramdaman kong may mga maiinit na mata ang tila nagmamasid sa akin. Napatingin ako sa nakabukas na bintana nito. Nakita ko doon may matanda na nakatayo. Nakakatakot ang itsura nito. Matalim ang kanyang mga titig at halatang may bahid ng galit ang kulubot nitong mukha. Magulo rin ang mahaba nitong puting-puting buhok na akala mo'y di na nasayaran ng suklay. Lumalaban ang kanyang mga titig at iniiwasan ko yun. Takot akong makipagtitigan sa kanya dahil baka oras na mangyari yun ay iniisip kong katapusan ko na. Kung kaya't imbis na tumakbo ay pinilit kong magpakatatag at ginamit ko ang aking utak upang harapin ang sitwasyong iyon. Nagkunwaring hindi ako takot sa kanya. Agad akong bumati at agad siyang nginitian. Hinintay kong sumagot siya pero mataman lang niya akong tinitigan. Wala akong makitang anumang reaksyon sa kanyang mukha kung hindi galit. Dahil doon, naisipan ko ngang umalis na. Mabuti na lamang Kuya Bari ay hindi niya ako hinabol. Nang makauwi po ako, agad kong sinabi ito sa aking ama. Sinabi ko sa kanya ang nangyari sa akin at ang pagkakatuklas ko sa kubo ng mangkukulam. Ngunit tulad ng dati, hindi pa rin niya ako pinansin o tinapunan man lang ng kahit na isang sulyap. Nanatiling tikom lamang ang kanyang bibig. Tulad ng dati, naamoy ko ang alak sa kanyang hininga. In short, lasing na naman siya. Dahil doon, lumayo na lamang ako. Nag-analisa ako ng mag-isa. Minsan, nasasabi ko ng malakas kung ano ang nasa isip ko. Dahil doon, ang mga tao na napapadaan ay napapatingin sa akin. Napansin ko rin na may iilan sa kanila ang nakangisi. Marahil iniisip na naman nilang ako ay isang baliw. Pero ayos lang yun. Wala naman akong pakialam sa kung ano ang gusto nilang gawin at isipin pa sa akin. Hindi ko maisip na may tao palang talagang gustong manirahan sa ganoong klaseng lugar. Pero naisip ko din na baka may masamang pinagdadaanan lamang ang matandang ito kaya ito lumayo sa kabayanan. At kung katulad ko siya, baka maaari din akong mamuhay ng katulad niya. Yung bang malayo sa mata ng mga mapanghusgang mga tao at sa tatay ko na hindi ako mahal. Kaya naman naisip ko bigla ang naramdaman na parang gusto kong bumalik sa lugar na iyon. Nagkaroon tuloy ako bigla ng interes sa pangungulam. Naisip kong gusto kong matuto at magkaroon ng ganoong klaseng galing at karunungan. Hindi ko alam kung anong nasa isip ko noong mga oras na iyon, pero gusto kong mangulam dahil gusto kong manakit. Gusto kong maghiganti sa mga taong karapat-dapat na kulamin. 2 araw ang nakalipas. Bumalik ako sa kagubatan. At sa ikalawang pagkakataon, narating ko ang kubo ng pinaghihinalaang mangkukulam. Kumatok ako sa kanyang munting pintuan pero matagal bago niya ako pinagbuksan. Nakailang tawag pa ako bago niya ako sinagot. Ano bang kailangan mo? Abay may ginagawa ang tao. Nangiistorbo ka. Nakasinghal niyang bungad agad sa akin. Bagamat kinakabahan ay hindi ako nagpatinag. Nakita kong abalang-abala pala sa pagluluto ang matandang ito. Dahil mukhang masusunog na ang iniluluto nito ay bumalik kaagad ito sa kanyang kusina. Sinundan ko siya sa loob maski hindi niya ako pinapapasok. Nakialam ako sa mga gamit niya sa kusina. Tinulungan ko siyang iligpit
ang mga kalat niya. Pinagbawalan niya at sininghalan pero di ko siya pinapakinggan. Tinulungan ko pa rin siya na malinis ang loob ng kanyang kusina. Hanggang sa hindi sinasadya ay nahagip ng aking paningin ang isang boteng naglalaman ng maraming langis na kulay berde. Sagana ito ng mga sanga ng kahoy at kakaiba ang hitsurang nagdulot sa akin ng tuksong hawakan ito. Kinuha ko ang isa pero dumulas iyon sa aking kamay. Agad naman siyang napalingon sa akin dahil sa ingay na ginawa ng pagkabasag ng boteng iyon. Iniwan nito ang niluluto at agad na lumapit sa akin. Galit na galit niya akong hinarap at pinagsalitaan ng masasakit na salita, lalong-lalo na nang nakita niya ang aking ginawa. Nagkalat ang basag na bote sa kanyang sahig. Nakita kong parang pinipigilan niya ang kanyang pag-iyak. Maluha-luha niya akong itinaboy palabas ng kanyang tahanan. Ang mabuti pa, binata, umuwi ka na sa inyo. Hindi ko gustong may ibang taong pumapasok sa bakuran ko. Singhal nito, sabay taboy sa akin. Ay, pasensya na po pero gusto ko po sana kayong makilala ng lubos. Nais ko po sanang magpaturo sa inyo kung paano po mangulam. Ang lakas naman talaga ng loob mong sabihin yan sa akin. Pagkatapos ang ginawa mo, kung hindi ka pa umalis, kukulamin kita hanggang sa mamatay ka. Kaya lumayas ka na sa harapan ko. Agad akong humingi ng tawad sa kanya at sinabing hindi ko naman iyon sinasadya. Kinulit ko talaga siya at ipinilit ko pa rin ang aking sadya sa kanya na gusto kong matutong mangulam. Naging desperado ako sa gusto kong kahinatnan. Yung tipong parang gusto ko ring maranasan sa buhay ko na maging mas mataas ako sa mga taong nang aalipusta at nanghuhusga sa aking pagkatao. Ngunit ayaw talaga ng matanda, Kuya Bari. Bagkus ay mas lalo siyang nagalit pa sa akin. Nagkulat ako nang bigla niyang tapyasan ang suot kong damit at nakita kong inihalo niya iyon sa iniluluto niyang pagkain. Kumukulo ang tubig nun kaya alam kong nagpapalambot siya ng karne. Mga balahibo kasi ng manok ang nakita kong nakakalat sa lamesa na siya kong nilinis. Hindi ko na lamang pinag-ukulan pa ng pansin ang ginawa niyang iyon. Matapos niyang gawin iyon ay pinagtulakan na niya ako palabas ng kanyang kubo at nagbanta itong hahabulin ako ng itak kung hindi ko pa lilisanin ang lugar na iyon. Nalungkot ako, Kuya Bari, dahil nabigo ako sa aking pangarap. Kaya naman bagsak ang aking balikat at malungkot na umalis na lamang sa lugar na iyon. Kinagabihan, pagkahiga ko pa lamang sa aking papag ay nakaramdam kaagad ako ng labis na pag-iinit ng aking katawan. Sobrang init na halos di ko kayang tiisin dahil masakit. Para po akong napapaso sa mainit at kumukulong tubig. Panay-panay ang paypay ko pero wala pa ring nangyayari. Agad akong pumunta naman sa banyo upang magbuhos ng malamig na tubig. Umaasa akong maiibsan nito ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon. Pagkatapos nun ay tila nawala naman ang init pero napalitan iyon ng hapdi at sakit. Napansin kong namaga ang aking mga labi at ang aking mga kamay ay namumula at makirot. Mas tumindi pa ang sakit nun habang lumilipas ang mga oras. Gusto kong humingi ng tulong sa aking tatay pero hindi pa siya umuuwi ng bahay. At malamang sa malamang ay pagtatawanan lamang ako nun o di naman kaya ay hindi papansinin tulad ng madalas niyang ginagawa. At ang masaklap ay baka sumbatan pa niya ako at pagsabihan akong tanga kung aamin ako sa kanya. Ganun naman talaga kasi siya eh.
Nagagawa niyang pahalagahan at gamutin ng ibang tao kaysa ang sarili niyang anak. Wala akong nagawa kung hindi ang magkulong na lamang ng gabing iyon at tiisin ang sakit na aking nararamdaman. Sa kakatuwang nangyayari sa aking katawan, alam ko Kuya Bari na kagagawan iyon ng mangkukulam. Doon na rin nagsimulang halos gabi-gabi akong dinadalaw ng mga masasamang panaginip. Nawala na rin ako ng ganang kumain at natatapos ang araw ko na nakahiga lamang sa aking papag. Wala akong kasigla-sigla at walang kalakas-lakas. Unti-unting nanghina ang aking katawan. Huwag na po kayong magtaka kung bakit di agad napansin ng aking ama ang aking kalagayan. Tulad ng sabi ko sa umpisa ng aking liham ay para na rin akong namumuhay ng mag-isa. Walang pakialam sa akin ang aking ama, ni hindi nito nagawang sumilip sa aking silid kung buhay pa ba ako o patay na. Naisip ko nga siguro kung namatay na lang sana ako noon ay matagal bago niya ako matatagpuan. Tiyak ko na yung amoy ko na lamang ang magtatawag sa kanya para ako'y silipin naman sa aking kwarto. Isa pa, talagang mas madalas siyang wala sa bahay. Minsan kasi, dahil sa kalasingan ay hindi na siya nakakauwi ng bahay. Kung saan-saan aabuti ng antok at doon na nakakatulog. Kalsada man yun o kabukiran. Kuya Bari, lumala ng lumala ang aking kalagayan. Saka lamang niya ako natuklasan ang nangyari sa akin nang magkulang ang sangkap niya sa ginagawa niyang gamot ng kanyang pasyente. Nangangailangan kasi siya ng ikmo. Doon lang niya naisip na ilang araw na pala akong di nagbibigay sa kanya ng mga sangkap ng nganga. At doon lang niya naisip na ako ay silipin sa aking kwarto. Nabasag ang bote ng alak na hawak-hawak niya nang makita ang aking tunay na kalagayan. Tad-tad na ng sugat ang aking katawan at ito ay dinadapuan na ng napakaraming langaw. Para akong isang taong buhay pa, ngunit naaagnas na. Nakita ko sa unang pagkakataon ang takot at labis na pag-aalala sa kanyang mga mata. Naiyak na ako ng mga oras na iyon dahil sa tagal ng panahon ay muli kong nakita yung halaga ko sa kanya bilang isang anak. Renato, anong nangyari sa iyo? Dahan-dahan kong ikinuwento sa kanya ang buong pangyayari. Tay, kinulam po ako nung matandang mangkukulam. Biglang rumihistro sa mukha ng tatay ko ang tinding galit at napasuntok siya sa haligi ng aming bahay. Muli siyang umiyak at sa kauna-unahang pagkakataon ay humingi siya ng tawad sa akin. Agad niyang sinimulan ang panggagamot sa akin. Gumamit siya ng mga dahon ng ikmo at itinapal kaagad niya ito sa buo kong katawan. Inorasyonan din niya ako kapag sumasapit na ang ikatlo ng madaling araw. 9 na araw niyang ginagawa iyon hanggang sa tuluyang nagkaroon ng buti ang aking pakiramdam. Inalagaan niya akong mabuti at pinahihigop ng masasarap at masusustansyang sabaw ng ulam. Mula nang magkasakit ako ay tuluyan na ngang nagbago ang pakikitungo sa akin ng aking ama. Naramdaman kong mahal din pala niya ako at masayang-masaya ako dahil doon. Naging mabilis naman ang aking paggaling dahil totoo naman palang mahusay itong albularyo maski siya ay lasinggero. At mula nang gumaling ako ay tinuruan niya akong manggamot. Una na rito kung papaano at kung saan maaaring makagamot ang nganga na may halong ikmo, apog, bunga at tabako. Napag-alaman kong napakarami palang benepisyo iyon at hindi lamang para nguyain ng mga matatandang ginagawang bisyo
ang pagnganganga. Paglipas ng ilang araw, Kuya Bari, ay natuto na rin akong uminom. Iyon na kasi ang naging tila banding naming dalawa. Ngunit bigla na lamang nagkasakit si tatay. Sabi ni tatay ay gumanti ang mangkukulam dahil nalaman nito na natapatan siya o natalo ng isang albularyo. Ang mas ikinatakot ko ay nang sabihin ng tatay ko na balak ng masamang babaeng iyon napatayin siya. Dahil baguhan pa lamang po ako ay hindi ko nagawang gamutin ang sarili kong ama. Humina ng humina ang kanyang katawan. Ngunit bago pa man tuluyang bumagsak ang kanyang katawan ay hiniling nitong dalhin ko daw siya sa gubat, sa bahay ng malupit na mangkukulam na iyon. Noong una ay ayaw ko pong pumayag, Kuya Bari, dahil alam kong delikado ang nais niyang gawin namin. Walang sapat na lakas ang tatay ko upang harapin ang ganoong kasamang nilalang. Ngunit nagpumilit po siya. Gawin daw namin iyon habang kaya pa niyang paglabanan ang sakit na nararamdaman niya. Dahil ayaw tumigil ni ama sa pakikipagdiskusyon ay napilitan na nga akong sundin ang kagustuhan niya. Bumalik ako sa kubo na iyon kasama si tatay. Nang marating namin ang lugar ay agad kong nasilayan ang matandang mangkukulam na nakatanaw na sa kanyang bintana. "Tay, andito na po tayo," sabi ko sa aking ama. Dahan-dahan itong lumapit sa kubo. Nang makita naman siya ng matandang babae ay nakita kong nagulat ito sa kanyang nakita. Nagpalipat-lipat ang tingin ko sa kanila. Nagtataka ako sa mga reaksyon ng kanilang mga mukha. Inaasahan kong magkakaroon ng gera ng mga sandaling iyon. Albularyo laban sa malupit na mangkukulam. Nagkaroon ng sumandaling katahimikan. Nang walang ano-ano'y biglang nagsalita si ama. "Talagang sagad na sa buto ang kasamaan mo. Hanggang ngayon, alipin ka pa rin ng itim na karunungan. Pagkatapos sa iyong mga kapatid, ako naman at ang sarili mong anak ang biniktima mo." Malakas ang boses ni tatay at ang tinig niyang iyon ang nagpagimbal sa aking pagkatao. Muli kong tinitigan ang matandang babae. Naintindihan ko na ang sinasabi ni tatay pero parang ayaw iproseso ng aking isipan. Siya ang aking ina na matagal nang nawalay sa amin ni tatay. Hindi yan totoo. Wala akong kabalak-balak saktan kayo. Hindi ko alam na ikaw yan, Raul. At ang binatang ito, hindi ko alam na anak ko siya. Patawarin niyo akong dalawa. Hindi ko talaga alam. Buong pagsisising wika nito habang nagsimulang lumandas ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ko maunawaan ang nangyayari. Minsan kong hinangad na maging isang mangkukulam, ngunit maski pala di ako gumawa ng paraan noon ay tunay palang nananalaytay na sa aking dugo ang dugo ng isang mangkukulam. Narinig kong nagsumbatan sila. Galit na galit si tatay habang tila sinesermonan ang aking ina. Tinatanong nito si nanay kung bakit nakapatay na nga ito'y itinuloy pa rin niya ang gawaing masama at ang pagsamba sa kadiliman. Pinatay mo na nga ang mga kapatid mo noon. Tapos ngayon naman kami? Muling galit na wika ng aking ama. Hindi totoo yan. Madiin naman at malakas nitong sagot sa aking ama. At idinuktong nitong hinayaan lamang niya na mawalay sa aming dalawa upang dahil ayaw niya kaming masaktan. Muli siyang humingi ng tawad sa amin.
Agad-agad naman itong inalis ang kulam na ibinigay sa aking ama. Kuya Bari, napagtanto ko na ang katotohanan sa naging dahilan ng paghiwalay nila ay nang matuklasan ni tatay na mangkukulam si nanay. Nahuli kasi si nanay sa aktong pangungulam nito ng kanyang sariling mga kapatid na kalaunay napatay niya isa-isa dahil lamang sa kapiranggot na ipinamanang lupa sa kanila. Dahil sa konsensya ay lumayas ito at namuhay ng mag-isa sa gitna ng kagubatan. Napilitang mauwi sa hiwalayan ang matamis nilang pagsasama. Nakita kong tumingin sa akin si nanay. Bigla niya akong niyakap ngunit agad din akong kumalas. Tumakbo ako ng mabilis para makalayo kaagad sa lugar na iyon. Masakit, napakasakit sa akin, Kuya Bari, ang aking mga natuklasan. Masakit na malaman na isang totoong mangkukulam ang aking sariling ina. Dala ang mga luhang pinipigilan ay nanalangin akong sanay panaginip lamang ang lahat ng ito. Matagal bago ko natanggap ang buong katotohanan na bukod sa may dugong albularyo ay may lahi din pala akong mangkukulam. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lamang ako, Kuya Bari, na naninirahan sa dating tirahan pa rin ng aking ama. Wala na po si tatay at si nanay. Hindi ko na rin po naisipan pang mag-asawa dahil ilang sa akin ang mga tao. Hindi ko naranasang manligaw at sagutin ng isang babae. Pero ayos lang naman po iyon, Kuya Bari. Tanggap ko na di para sa akin ang pag-aasawa. Lalong-lalo na't ayaw ko rin namang maranasan ng anak ko ang lahat ng aking pinagdaanan at ayaw ko ring malaman niya kung sakali ang lihim ng aming mga katauhan na kami ay mula sa pinaghalong lahi ng albularyo at mangkukulam. Gusto kong mapasimangot nang sabihin ni Jane na siya na muna ang magmamaneho. Palagi na lang talaga siyang ganyan kapag nasa galaan kami. Hindi na nagtanda. Kailan lang nang mahuli kami dahil sa kawalan niya ng lisensya. Ako nga pala si Arlene, 20 anyos, isang estudyante ng Santo Tomas at magtatapos na sa kursong education. Kailan lang po nang mangyari ang nakakatakot na karanasan namin sa mga aswang. Ni hindi ko nga inaasahang mapapasubo kami sa mga kauri nila. Mababagsik pala sila. Mababagsik ang lahi nila at masyadong mapanlinlang. Magpapasko na noon nang mapagpasyahan naming mamasyal ng aking kaibigan sa campsite na pinagbabakasyonan namin ng aking mga kaibigan tuwing summer. Naghahanap kasi kami ng perfect place para sa isang Christmas party namin ng aking mga kaibigan, kaya naisipan naming bumiyahe, lalo na't mahaba pa naman ang bakasyon. May malaking bahay sa campsite kung saan pwede kaming magstay. Wala namang problema ang aming mga magulang kasi naman nakapagpaalam na kami in advance. 1 linggo lang kaming mananatili sa campsite kaya kailangan naming magplano kaagad ng aming party na gaganapin sa ika-23 ng Disyembre. Ayon sa request ng kaibigan kong si Maricar, si Aling Rona na siyang katiwala ng malaking bahay na lang ang gagawin naming kusinera. Kami ang mamimili at magdidikta kung anong klaseng putahe ba ang ihahain. Para naman less hassle na din sa iba ang kumilos lalo na at may mga tao naman talaga sa campsite na pwede naming pakisuyuan. Habang nasa biyahe, nagsa-sound trip pa kami. Maayos naman so far ang pagmamaneho ni Jane.
8:00 na ng gabi nang makarating kami sa campsite. Nagtaka ako kasi ang sabi ni Maricar may sasalubong sa amin, ngunit wala naman. Ipinark lang ng maayos ni Jane ang kotse at nagsibabaan na kami. Ako, si Ingrid, si Jane, si Maricar, si Pam at si Mari. Kaming 6 na magkakaibigan ay hindi na nagkakahiwa-hiwalay kahit noon pa man. Kaya eto po Kuya Bari, kahit hanggang sa party ay magkakasama pa din kami. Nag-request si Maricar na bukas na lang daw namin hanapin sina Aling Rona dahil pareho kaming pagod na at gustong-gusto ng matulog. Umakyat kami sa taas ng malaking bahay para maghanap ng kwarto na pwede naming tulugan. Maganda ang ikatlong kwartong napili ko. Malinis at mukhang inihanda na kaninang umaga. May sariling banyo at terasa. Bahay ito ni na Maricar dahil ang tatay niya ay isang sundalo. Sa lugar na ito madalas mag-training ang mga bagong recruits kaya asahan na ang maraming kakahuyan, may sapa at hindi patag na kalsada. Nagpaalam ako kina Maricar na magbabanyo lang saglit bago kami maglatag ng higaan sa sahig. Hindi naman kami kakasya lahat sa kama kaya nagkasundo kami sa sahig na lang maglalagay ng banig. Wala kasing gustong humiwalay sa isa't isa dahil syempre ang lugar na ito ay banyaga pa din sa amin. Kahit matagal na itong ginagamit ng pamilya ni na Maricar, ay hindi pa rin namin talaga kabisado ang bawat sulok ng lugar na ito. Pumasok ako sa banyo at marahang isinara ang pinto. Gusto kong purihin ang lugar na iyon. Malinis at hindi nakakatakot gamitin. Mabango. Hinayaan kong tugunan ng aking sarili ang tawag ng kalikasan hanggang sa matigilan ako. Nalingunan ko kasi sa labas ng bintana ang liwanag ng bilog na buwan. Ngunit sa banyo ay sobrang dilim. Hindi na kasi ako nag-abala pang magsindi ng ilaw dahil sira daw ang bumbilya at kailangan pang palitan ng bago. Matapos akong umihi ay kaagad akong tumayo. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat na maramdaman ko habang pilit na namamagnet ang mga mata ko sa bintana. Para kasing may kakaiba. Mas lumapit pa ako at pumatong sa inodoro. Ikinurap ko ang mga mata ko at lumapit sa bintana. Nagulat ako nang makitang tila pares ng mga mata ang kagaya ko ay nakatitig din sa akin. Mapupula at nanlilisik ito. Nagsimula na sa pagkabog ang dibdib ko. Malapit na akong madaig ng takot ngunit nagulat ako nang makitang kumurap ang mga mata at para bang paniki na lumipad papalayo. Napasigaw ako sabay ng pagkahulog ko sa sahig ng banyo. Ano yun? Tarantang dinaluhan ako ng aking mga kaibigan kaya hindi ako magkanda-ugaga sa pagsusumbong sa kanila na may nakita akong nakakatakot na nilalang sa labas at nakasilip sa bintana. Sigurado akong mga mata iyon ng tao dahil ganoon ang hitsura ng mga mata ng isang adik. Sobrang takot na takot ako at hindi makausap ng mga panahong iyon Kuya Bari, kaya buong akala nila wala ng party na matutuloy. Kinaumagahan, nariyan na si Aling Rona. Hindi ko alam kung bakit habang ipinakikilala siya ni Maricar sa amin ay nakakaloka ang tawa niya. Para bang may nakita siyang nakakatawang tagpo na kay hirap kalimutan. Hindi na lang namin siya pinansin at nagpatawag na lang ng manghihilot na nakatira naman sa kabilang sitio.
Malapit lang naman ang kabahayan sa amin, kaso lang hindi sila kaagad nakakapasok sa aming lugar dahil nga napapalibutan ito ng pader at private area ang aming kinaroroonan. Mabuti na lang na isama ni na Jane at Marie si Aling Asunsyon ang manghihilot. Tinanong niya ako kung bakit raw ba ako nahulog sa inidoro. Ipinaliwanag ko tuloy kung ano ba ang nangyari talaga, kaya nagulat siya sa sinabi ko. Kaming dalawa lang sa kwarto noon, kaya ibinulong niya sa akin na huwag akong papakampante at ang mga masasamang nilalang ay nasa paligid lamang. Naguluhan ako sa sinabi niya, Kuya Bari, na kaya nagtanong ako ulit. Ang sabi naman ni Aling Asunsyon, huwag daw kaming magtitiwala sa kahit kanino. May napapabalita kasi sa lugar na ito, isang pamilyang nahawahan ng pagkaaswang. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, Kasundo. Isang pindot lang ito, Kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, Kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong Kasundo. Baka mamaya sila ang nananakot sa amin. Hilaw ang ngiting sinabi ko sa manghihilot na hindi naman ako naniniwala sa mga aswang. Siguro kung makakakita ako ng kagaya nila, malamang doon pa lang ako maniniwala. Anya, ang nakita ko daw kagabi ay isang halimbawa ng aswang. Isang gabunan. Sila ang mga uri ng aswang na kayang magpalit anyo mula tao hanggang paniki. Pinakaiingatan silang makasagupa dahil hindi nila binubuhay ang kanilang mga biktima. Sinusugod nila ang mga ito na parang agila. Tinutuka gamit ang tulis na kanilang dila bago nila dagitin pataas at dalhin sa ilang na lugar para doon lantakan. Gustong-gusto raw nila ang sariwang puso ng tao, kaya naman karamihan sa nagiging biktima nila ay iyong kilala na nilang talaga. Kabisado na kasi ng mga gabunan kung natutuwa, nalulungkot o natatakot ang mga ito. Kinabahan tuloy ako sa sinabi sa akin ni Aling Asunsyon. Sabi niya, para lubusan akong maniwala, kailangan ko raw tanggapin ang ibibigay niyang langis. Kapag kumulo ang laman nun, ibig sabihin malapit lang sila sa amin. Natulala ako at hindi nakapagsalita. Binili na niya ako na huwag basta-bastang magtitiwala sa mga kaibigan ko. Itinago ko tuloy ang langis at pinasaya ko na lang ang aura ko. Kaagad kong inanunsyo sa lahat na ayos na ako at pwede nang mamalengke. Gusto akong pagtawanan ni Marie dahil nasabi ko na sa kanya na bibili kami ng maraming bawang. Anya, para namang natatakot ako sa mga aswang kaya kailangan kong magtago ng ganoon. Namalengke kami at tinupad ko nga ang sinabi kong mamamalengke ng maraming bawang. Pagkauwi nga namin, gulat na gulat sina Maricar na habang kausap si Aling Rona. Nakapanghihina raw ang amoy ko. Noon ko na pagtantong basa ang aking bulsa. Nagpaalam akong tatakbo ng saglit sa banyo at sinilip ang langis na nasa aking pantalon. Kumukulo iyon kahit hindi naman mainit. Ganoon na lang ang takot ng aking naramdaman. Alam kong sasabihin nilang duwag ako pero nagpaalam ako kaagad ng araw na iyon. Sa bahay ni Aling Asunsyon ako nagpunta at isinalaysay ang lahat ng napansin ko. Galit namang tumayo ang kanyang asawang si Mang Kanor.
Kailan lang daw nang sumugod sa kanilang tahanan ang aswang na marahil nananahan sa campsite. Pinatay pala ang kanyang buntis na anak, kaya ganoon na lang ang kanyang galit. Nagpaalam na ako matapos sabihin sa kanila na kailangan kong balikan ang mga kaibigan ko. Kinagabihan, malawak ang ngising hinainan kami ni Aling Rona. Afritada daw iyon, pero parang masusuka ako sa itsura. Nagdududa kasi ako talaga sa kanya. Hindi ako kumain at pinagmasdan lang iyon. Ang mga kaibigan ko naman ay kanya-kanya ng daing. Bigla raw sumakit ang kanilang tiyan, kaya gimbal na sinikmatan ko si Aling Rona kung ano ba ang ginawa niya. Sa labis kong gulat ay hindi siya nakapagsalita pa nang dumating sina Aling Asunsyon at Mang Kanor. May hawak na buntot pagi ang mag-asawa at magkasabay na hinagupit ang katiwala. Hindi ko alam kung bakit sa pagkurap ng aking mga mata ay dahan-dahang nagbago ang kanyang hitsura. Nagiging kulay pula ang kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay nagugulo at ang kanyang mga kuko ay biglang humahaba. Hindi ko na siya pinansin pa at dahan-dahang inalalayan ng aking mga kaibigan papunta sa sofa. Isa-isa silang pinainom ng langis ni Aling Asunsyon na mabuti naman at kaagad na umepekto. Si Maricar lang ang napuruhan at talagang nag-collapse matapos ang lahat. Noong magkamalay siya, alam kong may nagbago sa kanya. Hindi na siya ang dating Maricar na kakilala ko. Si Aling Rona naman ay basta na lang naglaho at hindi na nagpakita pang muli. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ayon kay Aling Asunsyon, muntika na raw kaming hawaan ni Aling Rona. Ewan ko lang talaga kay Maricar na kailangan pa naming obserbahan. Dahil sa nangyaring iyon, hindi na po natuloy ang aming Christmas party. Agad na dinala namin si Rona kila Aling Asunsyon. May kung anong mga ritual ang ginawa nila. Tumagal ito ng ilang oras. Nanatiling tulala lang si Rona noong mga oras na iyon. Maraming dasal na inusal na ginawa si Aling Asunsyon sa lingwaeng hindi namin maintindihan. Hindi naman nagtagal matapos mapainom sa kanya ang isang basong tubig na puno ng dinikdik na dahon at tuyong kahoy, ay bumalik sa ulirat itong si Rona. Ayon pa kay Aling Asunsyon, halos ganap na daw na aswang si Rona ng gabing iyon. Kung bumilang pa daw ng ilang oras ay maaaring hindi na nila nagawa pang ibalik siya sa dati niyang katauhan. Naging isang bangungot ang gabing iyon sa aming magkakaibigan, Kuya Bari. Kung kaya't nagpasya na lang kami na bumalik ng Maynila kinabukasan. Wala na ring naganap na Christmas party. Magpahanggang ngayon ay nasa akin pa po ang bote ng langis na ibinigay sa akin. Sa kabutihang palad naman, hindi naman ito kumukulo na. Isang kakilakilabot ang aming naranasan doon sa lugar na iyon. Isang pangyayaring hinding-hindi ko na po gusto pang mangyari muli sa buhay ko dahil minsan kaming nakaranas at nakakita ng totoong aswang sa campsite. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana po'y nagustuhan niyo po, mga kasundo. Sana po mabasa niyo po ito, Kuya Bari. At pasensya na, medyo magulo ang aking pagkakagawa. Kayo na po ang bahala. Lubos na gumagalang, Arlene. Magandang gabi, Kuya Bari. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Seth.
23 anyos at nakatira sa Cebu. Ang trabaho ko po ay isang kontraktor, kaya kahit saan ako ma-assign ng aming engineer ay wala akong magawa kung hindi ang sumunod. Dahil sa aking trabaho, marami na akong lugar na napuntahan. Depende kung saan kami makakapirma ng kontrata para sa renovation ng bawat fast food chain na kailangan naming ayusin. Hindi ko naman inaasahang minsan magiging masalimuot pala ang aming pagtatrabaho nang mai-assign ako sa Mindoro. Nagulat kami ng aking mga kasamahan lalo na nang malaman naming sa tuktok mismo ng bundok Halcon kami magtatrabaho. Ayon po sa aming engineer Kuya Bari, nakahanda na raw ang lahat at kami na lang ang kailangang magpunta doon para masimulan ang trabaho. Hindi na din ako nagtanong pa kasi ang habol ko naman ay tip mula sa mga nakatira doon. May maliit daw kasing pamayanan ang tuktok ng bundok kung saan may sariling pamahalaan. May mga establishmento, mga residente, ospital, paaralan at marami pang iba. Bali yung suki naming fast food chain ay may branch doon na kailangan naming ayusin matapos sirain ng bagyo noong nakaraang taon. 10 katao lang ang kasama ko. Kakaibang klaseng firm kasi kami. Kakaunti lang pero marami ang nagagawa. Subok na at garantisado pa ng mga nagdaan naming mga customers. Mahirap puntahan ang tuktok ng bundok. Napapalibutan kasi ng napakalaking ilog ang paanan nito. Dumaan kami sa isang hanging bridge nang naglalakad. Sa tingin ko nga halos 3 oras na kaming naglalakad pero mukhang malayo pa. Ayon sa aking amo, ibinaba na raw ang mga materyales doon sa pamamagitan ng helicopter. Gusto ko tuloy manlumo. Di sana pinasakay na lang din kami doon nang hindi kami mahirapan sa pagpunta. Nakakapigil hininga pa naman ang tumawid sa napakalalim na ilog na hindi ko alam kung ano ang pangalan. Bilang na bilang ko kung ilang oras kaming naglalakad at hindi ko mapigilang matawa kapag naiisip na para kaming sundalong isinuong sa isang misyon. Bandang 3:00 ng hapon na kaming nakarating sa baryo at sinalubong naman kami ng kapitan. Anya, isang malaking karangalan daw para sa kanila ang makarating kami sa kanilang tagong pamayanan. Hindi ko tuloy alam kung dapat ba akong matuwa sa mainit nilang pagbati. Para kasing sobra-sobra naman yata ang pag-welcome nila sa amin. Hindi pa naman ako mapakali sa paraan ng pagtitig nila sa amin ng aking mga kasamahan. Pinatuloy nila kami sa isang cottage kung saan kumpleto sa lahat ng pangangailangan namin. Tanaw na tanaw namin ang buong syudad sa ibaba, kaya naisip ko napakaganda pala ng Mindoro. Pagkapahinga ko ay napagpasyan kong maglibot-libot sa buong baryo. Maliit lang naman ito at madaling tandaan kaya nang sabihin ng aking ibang katrabaho na sasamahan ako ay tinanggihan ko na lang sila. Nakita ko ang kanilang munting parke. May simbahan at may sarili pang sementeryo. Dito ako mas nalibang sa kaiikot dahil maganda ang pagkakagawa ng kanilang mga nicho. Mahahalata ang pagkaluma at antigo ng mga ito na kung nagkataong nasa Cebu lang ang nasabing mga libingan ay mapagkakamalan pa itong libingan ng mga engkanto. Pumasok ako doon nang walang paalam. Tingin dito, lingon doon ang ginawa ko. Hindi ko namamalayang napapalayo na pala ako sa tarangkahan kaya ibang labasan na lang ang tinataha ko. Balita ko, mga kilalang tao sa kanilang lugar noong panahon pa ng Amerikano ang mga nakalibing doon.
Ngayon ay kahit hindi na kilalang tao, basta kailangan ng mapaglilibingan ay inilalagay na din doon dahil marami nang namamatay na wala nang maayos na mapaglibingan. Hindi na kasi nagtangkapang bumaba ng syudad ang mga tao doon sa hindi namin malamang dahilan. Dati, narinig ko na may bali-balita na may kumakalat raw na virus ng isang hindi mapangalanang sakit ang lugar, kaya wala nang nagtangkapang umakyat din ang mga tao galing sa syudad. Sa dami ng ililibing doon ay naka-apartment style na nga lang ang iba. Siksikan sila at pinagtsatsagaan ang maliliit na espasyo, malagyan lang ng huling hantungan. Lumingon ako sa di kalayuan at napansin ang isang katatabon lang na nicho. Nilapitan ko ito at sinuri. Tingin ko wala pang isang linggo ang nakalibing doon. Medyo malambot pa kasi ang lupa at parang naghihintay lang na masisemento. Napatalon ako sa gulat nang bigla akong lapitan ng isang kaedad ko lang yatang lalaki. May hawak na pala at seryoso ang kanyang mukha. Sabi niya, ano raw ang ginagawa ko sa loob ng sementeryo? Gayong wala naman akong dapat na ipasyal doon. Kimi akong ngumisi at sinabing naliligaw ako kaya mabuti na lang at nakita ko siya. Nagpakilala ang lalaki sa akin bilang si Berto, ang sepulturero. Sabi niya, kumanan lang daw ako sa kadumiretso at muling kumanan ay makakauwi na ako sa aming tinutuluyan. Bago ako umalis, marami akong napapansin sa kanya na hindi ko naman kaagad ipinahalata. Tungkol sa kakaiba niyang paraan ng pagtitig sa akin, sa kanyang malilikot na mga kamay at parabang pagiging balisa. Hindi ko tuloy maintindihan kung may sayad ba siya o wala. Umalis ako at hinayaan na lamang siyang pagmasdan akong nakatayo, pero wala naman talaga akong balak na umalis sa sementeryo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nagtago lang ako sa isang musuleyo at pinagmasdan ang ginagawa niya. Gayon na lang ang gulat ko nang makitang hinukay niya ang libingang nakita ko kanina at hinila pa palabas ang kabaong. Inilabas niya ang bangkay sa himlayan nito. Hindi ako nakapagsalita nang tila ba sako kung buhati ng lalaki ang kawawang bangkay sa gilid at winakwak ang dibdib saka tinanggal ang mga lamang loob. Kitang-kita ko kung papaano kinatay ng lalaki ang bangkay sa sementeryo at pinaghiwa-hiwa ng maliliit na parte. Dahil sa takot at pagkabigla ko, dali-dali akong tumakbo papalayo. Tuwang-tuwa pa siyang nagsasalitang mag-isa na magiging masaya raw ang selebrasyon nila. Ni hindi ko nga matandaan kung papaano ako nakarating sa aming cottage ng ganoon na lang. Nanginginig ang mga tuhod na ikinalma ko ang sarili nang humahangos namang dumating ang isa sa aking mga construction worker. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Rico. Sabi niya, may nakita raw siyang nagkakatay ng tao sa likurang bahagi ng talon nang maglakad-lakad siya. Natigilan ako at minwestran siyang huwag maingay. Sumilip ako sa may butas na dingding at narinig ang mga pinag-uusapan ng mga residente. Matutuloy na daw talaga ang kapistahan nila at pagbibinyag ng buong bundok halkon. Babaha daw ng dugo at katatakutan ito ng mga tao. Kay laking tanga raw namin nang maniwala kami sa aming engineer
na may malaking trabaho kami sa bundok na ito. Gayong mamayang gabi, kami ang magiging pangunahing nilanghanda. Sinagilahan ako ng takot sa aking narinig. Hindi ko alam kung totoo ba o hindi ang mga sinasabi nila, ngunit balisang-balisa ako, Kuya Bari, pagkaalis nila. Gusto kong maihi sa labis na takot. Inaya ko si Rico at ang iba pang mga kasamahan namin na maging mapagmatyag. Kinagabihan, maagang natulog ang mga residente. Ang sabi, maaga daw silang gigising para sa pang-araw-araw na trabaho nila, kaya masanay na raw kami. Mas lalo akong kinabahan sa kanilang sinabi. Hindi ako makatulog dahil pakiramdam ko may mga matang nakatingin sa akin. Hindi ako nakatiis at nag-impake ako ng mga gamit. Walang ingay na ginising ko ang aking mga kasamahan at sinabi sa kanila ang lahat ng narinig at nakita ko kanina. Ngunit hindi lahat ay naniwala, pero hindi ko na sila inapura pa. Basta kung sino ang gustong sumama, sila lang ang bababa ng bundok. Yung mga naiwan, bahala na silang iligtas ang mga sarili nila. Hindi ko naman sila mapipilit kung ayaw nila. Kumilos na kami ng aking mga kasamahan para sa muling pagbaba ng bundok. Bahala na kung madilim sa daan, kaysa naman lantakan kami ng mga taong nasa bundok pero mga aswang pala. Nakakaisang oras pa lang kami sa paglalakad ay narinig na namin ang hiyawan at sigawan ng mga kasama naming nagpaiwan. Alam kong nagkakagulo na ngayon sa baryo, kaya sinabi ko sa aking mga kasamahan na huwag kaming magpapakampante at magpatuloy lang sa paglalakad. Itinago pala sa publiko ang tungkol sa lugar na ito dahil sa takot na baka masira ang imahe ng pamahalaan. Ayaw nilang malamang may kababalaghan pala sa bundok Halcon kung saan ang mga tao doon ay pinaniniwalaang mga aswang. Ako man ay pinagalitan ng aming engineer nang makarating kami sa opisina dahil malaki ang ibinayad sa kanya ng taga-baryo. Hindi ko gusto ang rason niya dahil para niya kaming isinalang sa apoy sa kanyang ginawa. Ni wala siyang pakialam kahit sinabi ko sa kanya na ang aking ibang kasamahan ay hindi na namin makikita pa. At malamang nilantakan na sila ng mga oras na ito. Isinugal ng aming amo ang mga buhay ng aking mga kasamahan dahil lang sa pera. Galit na nakipagtalo ako at sinabi sa kanya na maghanap na lang siya ng iba pang taong papatol sa kanilang gustong mangyari. Nag-resign ako at agarang umalis matapos niya akong takutin na ipapa-blacklist sa lahat ng construction firm para wala nang tumanggap daw sa akin. Walang takot kong sinabi sa kanya na gawin niya para mabuking ang ginawa niyang pagsusugal sa aking mga kasamahan sa kamay ng mga aswang. Sa ngayon, nagtatrabaho ako bilang isang call center agent, Kuya Bari. Alam ko pong masyadong malayo sa katotohanan ang aking trabaho sa nakagisnan kong kaalaman. Pero at least po dito, ligtas ako at walang kinatatakutan. Sana lang matauhan na ang aming engineer at wag nang ihatid ang buhay ng kanyang mga tauhan sa bundok Halcon na pinamumugaran ng mga aswang. Kuya Bari, ngayon ko lang napagtanto na mayroon palang aswang sa totoong buhay. Akala ko po ay kwento-kwento lang ito. Hindi ko po talaga malilimutan ang itsura ng sepulturerong iyon magpasangga ngayon. Normal lang kung titignan mo siya, ngunit kakilakilabo talaga ang ginawa niya noon. Hindi ko akalaing masasaksihan ko ang isang karumal-dumal na gawain. Kuya Bari, nagpapasalamat din ako dahil naniwala pa rin ang ilang kasamahan ko
at sumama sa akin na tumakas sa bundok na iyon. Magpasa hanggang ngayon, tuwing makikita-kita po kami, hindi pa rin talaga maalis ang aming kilabot sa nangyari sa amin noon. Kaya po ako sumulat sa inyo para ihatid sa inyo ang kwentong ito, Kuya Bari. Sa maniwala man kayo o hindi, totoo pong may aswang doon sa tuktok ng bundok ng Halcon sa Mindoro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y mabasa niyo po ito sa mga susunod na araw. Nagpapasalamat din po ako dahil nadiskubre ko po ang inyong channel at ito po ay nagbibigay libangan sa amin ng aking mga kasamahan dito araw-araw. More power po sa Ang Sundo Horror Stories and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Magandang gabi po sa lahat. Lubos na gumagalang, Seth. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.